laki ng aso! What's its name? Rolex. Rolex. Gusto ko sana pumasok sa palace. Wow, ano yan? Invited yan. Hindi ganda. Shit. Wow, YouTuber na yan! Sasakay tayo ng first tram natin dito sa Vienna. Tingnan nyo. Meron pala sa itinerary ko yung malaking malaking ribbon na pool. Grabe, ang hirap pala talaga mag-picture dito. First ever tram. So, Vienna. Akala ko mga baso siya, mga candles pala siya, guys. Yung Church of Karlskirche. Galing, mga parents ata nila to. I think the show is about to start. Good morning, everyone! Today is day 2 in Vienna. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Grabe, kahapon pumunta ako sa 4 na Christmas markets. Ang gaganda. Na yung first kong pinuntahan, yun yung pinaka the best for me so far. Ang ganda ng decorations, kaso ang crowded lang, super crowded. Hindi ako nakakain doon. Today naman, yung ating itinerary, pupunta tayo. This is like a grand day kasi pupunta tayo sa Schönbrunn Palace. 30 minutes away yun kung saan ako ngayon and papunta na tayo sa train station natin. So samahan niyo ako. Tatawid na tayo. Dati nakasakay na ako ng tram sa Prague. Pero dito sa Vienna, hindi pa ako sumakay kahapon kasi yung mga pinupuntahan ko, ang lalapit lang kasi magkakalapit like 5-minute walk. So hindi ko kailangan mag-tram. And then today, sasakay tayo ng first tram natin dito sa Vienna. Tingnan nyo. Di ba nakaka-excite? Pupunta tayo sa Schönbrunn Palace and then magta-tram lang tayo. Punta ako dun sa station, yung station nasa harap ko na. Tingnan nyo, oh. Yun! Yung may orange na yan, yan nata yung sasakyan ko. Pero i-check muna natin. Kasi baka iba yung masakyan natin eh. Guys, nasa train na ako. Hindi pala ako ng tram papunta dun kasi walang direct na tram na pupunta. So train muna ako. Mamaya na ako magsa-tram. Okay guys, so yung sinakyan nating train is yung U4 Hatteldorf. Tapos, yung pupuntahan natin is yung pang 10th stop. Andito na tayo sa station ng Schönbrunn. Akala ko malayo siya. Yung mga stops pala nila dito, magkakalapit lang. So, di ba, sabi ko sa inyo, 10th stop ito. Pero nandito na tayo agad-agad. Siguro mga 10 minutes lang yun na ride. So pagkalabas natin ng train station, maglalakad lang tayo, turn right, and then 6-minute walk lang, nandun na tayo sa Schönbrunn Palace. May napansin lang ako, na pag nagta-travel ako, hindi ako nahihiya masyado, like, yung hiya ako, very, very minimal lang, pag nagva-vlog ako, pero pag nandun lang ako sa amin, nahihiya talaga ako mag-vlog, hindi ko alam, siguro kasi hindi ako kilala ng mga tao dito, and hindi ko din sila kilala, hindi ko naman din sila makikita after nito eh. So diba, parang do what makes you happy. Kasi, at the end of the day, pag hindi mo to ginawa, o pag may isa kang bagay na gusto tapos hindi mo ginawa, manghihinayang ka, ay, ang laki ng aso! Laki ng aso, shucks! Tingnan nyo! Ang laki! Ipipet natin siya. May cash ako dito eh, shucks! Ang laki ng aso! My God! Oh God! Hello, what's your name? What's its name? Rolex. Rolex. Oh, like the watch. Oh, hello, Rolex. Oh, that's so big. He's Kilo. oh God. How many kilos? 80. 80. Why is it in English? 100? 80. 80 kilos. 80. Oh God. Hello, Rolex. Nice to meet you. Oh my God. Aking aso ni Rolex. Grabe. 80 kilograms siya. Mas mabigat pa siya sa akin kasi ako 69 kilograms lang. Ang galing, ang cute niya, tapos super maamo siya. Sabi nung may-ari, ang pangalan niya Rolex. Sabi ko, like the famous watch. Tapos sabi niya, yes. Tapos sabi ko, he's so massive. Sabi niya, yes, 80 kilograms. Una hindi ko pa naintindihan. Tapos translate lang sa akin nung isang lalaki na katabi ko. And after 6-minute walk, nandito na tayo sa harap ng Schönbrunn Palace. Ang ganda! Ang ganda! Tingnan nyo yung nasa harap ko! Ang galing kasi may maliit sila na parang replica ng Schönbrunn Palace.
Di ba? Ang cool. Nandito tayo sa may entrance. Tapos nandun yung palace. And then ang laki ng star. Ang ganda. Ang ganda as in! Maganda yung napuntan ko kahapon. Pero iba yung atmosphere dito. Kasi grand na siya. I'm sorry. I am so sorry. I'm just taking a video of me also. I'm sorry. So ngayon, kakain na tayo ng first meal natin dito sa market na to. Maghahanap ako ng Kaiserschmann na parang ano siya, shredded fluffy pancake. Kasi ito daw yung favorite nung emperor dati. So naghahanap-hanap lang ako dito sa mga food stalls nila. Ay, ang cute! Tingnan nyo! Para din siyang palace, oh. Ang grand! Yung mga food stalls dito, pwede kayo dyan, oh. Yung mga sweet tooth dyan. Pero mamaya pa tayo magde-dessert. Gusto ko munang kumain ng proper food muna. Gusto ko sana pumasok sa palace. Wow, ano yan? Invited yarn. Hindi ko alam kung pwede bang pumasok eh. Sinearch ko, wala akong nakita. Pero kung pwede, papasok tayo, di ba? Kasi why not? Char, feeling. May family na nagpa-picture sa akin. I'm happy naman talaga na pag nag-aas yung mga tao dito na magpa-picture, gusto kong pinipicturean ko sila kasi in return, nag-offer din naman sila na mag-picture sa'yo, which is good. So yung mga nagsa-solo travel katulad ko, pwede nyo gawin yan para may magandang picture din kayo, di ba? Ang maganda pa, pinapacheck nila kung happy ka sa kuha nila kasi kung hindi, i-retake nila. Diba sabi ko sa inyo, naghahanap ako ng Kaiserschmann's na parang pancake. Hindi ko pa siya mahanap. Yun yung first na gusto kong kainin dito, tapos i-pair up ko siya ng hot chocolate. And then dito, diba, sabi ko, sa isa kong vlog, sabi ko kahapon, na yung mga mugs nila dito, Christmas mugs, may deposit siya. Tapos kung hindi mo ibabalik yung deposit, sa'yo na yung mug. Depende na sa'yo. I think 5 euros yung deposit. So, maghahanap muna tayo ng Kaiserschmann's na pancake. And then, bibili tayo ng hot chocolate. Hindi ko alam kung saan eh. Pero may mga food na sa harap ko. Tingnan nyo. May mga food dyan. Tapos nandito yung hot chocolate. Guys, medyo dumadami na yung tao dito. Kaya mabuti talaga pag pumunta kayo dito, agahan nyo. Kasi, ibibit nyo yung crowd. Nagtanong-tanong na lang ako kung saan ako makakabili ng Kaiserschmann's pancake. Kasi, wala ako nakita talaga dito mga donuts lang. Pero may mga dito yung churros. Pero gusto kong tikman talaga yung pancake na yun. Kasi yun talaga yung pinunta ko din dito. Wow! Yun talaga. Kala mo naman. Ay, may mga stalls pa pala dito sa likod, oh. Ako sana na umakyat para makunan ko itong buong market. Kaso, may barricade, oh. Guys, after 48 million years na paghahanap ng Kaiserschmann's pancake, wala ako nahanap. So yung kakainin lang is maglalangos na lang ako. Yung langos is parang flatbread siya na fried. And then, pwede kang mag-add ng mga toppings. Yung pipiliin ko is yung spiced chicken with cherry tomatoes, spring onions, and aioli sauce. Yun na lang yung kukunin ko. 12 euro siya. Hindi ko pa ito natikman ever, so titikman natin kung masarap. Can I have the Langos chicken? Thank you so much. Thank you. Ito na yung order natin. This is 12 euros. So maghahanap na lang ako ng table kasi may mga table sila dito. Food natin, Langos yung kinuha ko. Siya, deep fried na flatbread. Tapos toppings na ako ng spicy chicken, cherry tomatoes, onions, and then yung aioli sauce nila. And then, magta-try na ako ng hot chocolate ngayon. Ito yung first kong hot chocolate dito eh. Meron na akong first hot chocolate ko dito sa Christmas market na to. And then, kung kilala nyo ako, hindi talaga ako okay sa whipped cream. Pero kasi, aesthetic kasi siya. So, sige na lang for the vlog. So, ngayon, maglalakad-lakad lang ako.
And then plano ko sanang sumakay dun sa Ferris wheel. Sasakay na lang ako kasi hindi na tayo makakapasok dun sa palace kasi sarado siya. Ito yung ticket, oh. So tingnan natin kung magkano. May nakalagay guys na yung Ferris wheel, one fart is 5 euros, one fart 10, 20 euros. Iniisip ko kung single siya, 5 euros, pero kung family kayo, 20, i-confirm ko. So nagtanong pa ako kung anong meaning nun. Meron palang English translation sa baba. Kung ikaw lang mag-isa, 5 euros, tapos kung 5 kayo, ang babayaran nyo is parang 20. So parang 544, ganon. Guys, ako na yung next. Ito na yung car ko. Car ba tawag dyan? Basta. Yun. Oh, ticket, sorry. Thank you so much. Nakalimutan ko bang ibigay yung ticket sa lalaki. Sabi niya, ticket please. Hawak-hawak ko ba yung ticket? Oh my God. Diba? Ang ganda! Tatlong ikot pala siya. Tatlo ba? Ay, hindi ko alam kung ilang ikot, guys. Kasi umiikot pa din ako. Ilan kaya? 4 ata. Pero tingnan nyo na sa likod ko. Diba? Ay, nag-stop na. Siguro bababa na ako next. Kung gusto nyo panood yung Vienna, day 1 ko sa Vienna, pumunta ako sa 4 na Christmas markets, including the #1 Christmas market in Vienna. Panoorin nyo dito sa, ilalagay ko na lang sa link na to. Wow, YouTuber na yan! Tapos na tayo dito sa Schönbrunn Palace. Pupunta na tayo ng city center kasi pupunta tayo sa Vienna State Opera. Nandito sa Opera House, yun, no? Yung nasa harap natin. That's the Opera House. Di ba ang lapit lang? Muntikan ko na makalimutan na parang meron pala sa itinerary ko yung malaking, malaking ribbon na pula. And nandito pala siya. Nung paglingon ko sa gilid, nakita ko lang, sabi ko, oh my God! Nandito na siya. Ito pala, ang daming tao kaya pala. Nandyan yung mga tao, pero yung malaking ribbon is nandito. Grabe, ang hirap pala talaga mag-picture dito kasi ang daming tao, guys. Look. So, harap niyan is yung Hotel Sacher. Yon. Ito. Tapos ito ata yung famous na nila, yung may chocolate cake. Ito ata. Or iba na naman yung pinagsasabi ko. Kakagaling ko lang doon sa malaking ribbon at yung maliit, yung Christmas tree din na malaki sa likod ko. Kasi yung Opera House sa harap ko, full siya, so bukas ko na lang siya babalikan. And ngayon, I'm on my way to my second Christmas market of the day, yung Spittelberg. And magta-tram tayo. First ever tram sa Vienna. Amazing naman yung transport system ng Europe, no? Okay, total change of scenery. Nagsimula tayo sa mga great, like grand palaces. And then ngayon, nandito na tayo sa winding cobblestone street. Ito yung Spittelberg Market. Oh, yung cute! Ang cute nila! Akala ko mga baso siya, mga candles pala siya, guys. 25 euros, 28 euros. Ang ganda ng Little Santa. So maliit lang pala talaga ito na Christmas market. And then, pag nagpunta ka na sa mas malalaking Christmas market, parang sasabihin mo sa sarili mo, parang saan? Like, what else? Parang ganon. Parang ganon. Pero ang na-feel ko dito is mas siya, parang locals yung mga nandito. And then, mas intimate siya. Konti lang yung tao, hindi siksikan, alam nyo yun. Since dumating ako kahapon, hindi pa ako minom ng any alcoholic drink. Iniisip ko nga, minom kaya ako tonight. Grabe, nag-leave talaga ng impression sa akin yung
Rothsplatz, and then yung Schönbrunn Palace. So far, sila yung pinakamaganda for me. Yung quartier. Paano ba i-pronounce to? Tulungan nyo nga ako. Museum Quartier. Quartier ba yun? May nag-invento na naman ako ng mga pinagsasabi ko. Shit na mga ito. May maliit na market din pala sila dito sa likod ng Museum Quartier. So tingnan nyo guys, yung next na pupuntahan natin na Christmas market is yung Karlsplatz Art and Advent Market. Nandito tayo sa Museum Quartier, and then one stop lang siya. Kung lalakarin, 15-minute walk siya, pero kung itatram, 2 minutes lang actually. So iniisip ko, wag na lang ako maglakad kasi gusto kong sulitin yung binili ko na 72-hour Vienna Pass. Andito na tayo sa Karlsplatz guys. Okay, kumain na tayo kasi after nito, meron akong light show. Ang ganda doon, magugustuhan nyo for sure, 100% ako sure. Ito yung mga food. Sana meron akong magustuhan. Wala akong nakikitang sausage ah. Ang cute lang ng idea na yung mga Christmas mugs nila, yung decoration sa mug nila is yung lugar kung saan sila binibenta. Like for example, dito sa diba, Karlsplatz. Yung decoration sa mug nila is yung church. Tapos yung sa Schönbrunn Palace, yung decoration is yung palace. Sana napansin ko kahapon to kasi sana bumili ako dun sa Rothsplatz kasi gusto ko yung decoration din nila eh. Ang galing oh, kasi may pedal para umikot yung carousel. Galing, mga parents ata nila to. Ang sakit na ng paa ako. Dapat pupunta na ako sa Lights Creation show. Kaso 8:30 pa yon. And then 6:15 pa lang. So magdi-dinner muna ako. May nakita kasi akong Japanese restaurant. So sabi ko, try ko na lang. Grabe, nagutom ako. Kakatapos ko lang mag-dinner, nagbento, Japanese bento. Ang sarap ng salmon nila. Yung grilled salmon tapos din ako, yung may crispy chicken siya. Nakita niyo naman yung video, pinakita ko kanina. And yung talaga, yung pinaka-favorite ko doon, which is, I don't know bakit, ang sarap ng salad nila. I think yung dressing ng salad, ang sarap. Super busog ko. Lahat ng yon, 20 euros yun, kasama na yung, Coke. Kasi nag-large Coke ako. Pag nagta-travel kasi ako, pag hindi ako nagta-travel, normally, ang iniinom ko, Diet Coke, Pepsi Max, Coke Zero. Pero pag nagta-travel ako, kailangan ko ng full fat Coke kasi yung sa energy and sugar mo ba, ito yung venue ng Lights of Creation. Diba? Nakita niyo yung infinity sign sa taas. Ganda! I think the show is about to start. Thank you and enjoy the show. Thank you so much sa pagsama niyo sa akin day 2 in Vienna. Sana nag-enjoy kayo today at sana na-enjoy niyo yung light show. Ang ganda, pupunta kayo ng Vienna, siguraduhin yung i-include niyo to sa gagawin niyo kasi ang ganda talaga. Parang hindi ako makapaniwala na may nag-e-exist na ganun. 30-minute or 45-minute like light show siya. And ang galing lang, ang galing, ang ganda. And 15 pounds lang yung binayaran ko nito. So, see you again tomorrow guys. Samahan niyo ako sa aking day 3 in Vienna. Bye!